Alright mga katama, morning, and it's me, your Kuya Don. Kuya Don's. How's you doing? Kumusta mga katambay? Then, kaganapan buhay-buhay. Is on his way, going to my work at it's 7:51 in the morning dito sa Kingdom of Saudi Arabia, particularly nasa Riyadh po tayo. So it's 7:51 in the morning. So how are you guys? How are you doing today? I hope that you're all okay and nasa mabuting kalagayan lahat, and of course ligtas pandemya na kinakaharap, no? So just to give you an update, dito sa Riyadh ay ano na ngayon, third day na binawi or nilift na yung total lockdown and curfew. So nung nag-start nung 21 last Sunday, binawi. Pero of course, may mga protocols pa rin kami sinusunod dito, like we are required and obliged to use mask and gloves and submit ourselves, particularly when we are entering a public establishment like malls, groceries, hyper bakalas, and all places na mga pampubliko ng mga place. And yung mga pag-submit mo sa sarili mo para kuhanan ka ng body temperature, umaayos or nag-refuse, pwede ka nilang i-report, and with that may karampatang amount ng pera na penalty for that, kasi dapat dapat makiisa kami or makiisa at mag-cooperate talaga, kasi nga hinikayat nila ang publiko to maintain the safety and makaiwas sa pandemya. Kasi nga sabi nila, although lifted na ang curfew, ang lockdown, pero still the virus is there. Kung makikita nyo yung mga ganyan sa may daan, yung mga makita or hindi kasi umaandar, actually meron siyang LED na mga monitor pagkagabi, or maski naman minsan maaga pag naandar siya, may mga reminders pa rin, like wear your mask when the virus is still there, mga ganon. Kasi biruin yung mga kapatid or katambay, nasa 150 plus ang infected ng or nahawaan ng coronavirus or COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So it's not a joke, it's not a parang hindi mo dapat ipagsawalang bahala na ganun kadami. Imagine 150 plus. So those naman, may mga naka-recover, pero syempre may namamatay din. And all in all, pertaining sa mga Pilipino, nakakuha tayo ng data coming from Philippine Embassy sa Riyadh, kasi nga your Kuya Don is one of the correspondents in TFC News. So we have the chance to talk or to communicate with the Philippine Embassy sa Riyadh. So kahapon, nakapagtala based to kahapon 21 ay may nakakalap tayo na report na nasa 431 na mga Pilipino ang namatay na or na-infect na. Sorry, hindi ko kasi nakuha yung listahan natin. Pero to correct, ayoko magbigay ng false information or fake news, kasi nga bawal sa amin yan. At lalong-lalo na ako, ayoko ng so pasensya na bumababa yung camera ko kasi ilagay ko sa lagayan, kaso ayan, pinatong ko sa lagayan, kaso
pauwiin yung kasi ito naman 431 ng mga labi or mga bangkay ng Pilipino na dito sa Saudi Arabia. So kailangan mapauwi. At guys, saglit lang muna, baba ko ng camera kasi yung daan dito may ano to, camera, mobile camera. Pag na pindutan, itikan ako, nahawak ko yung mobile phone ko while driving, pay 5,000 real. That's almost, or that's more than yun. Ang sakit sa bulsa, ang sakit sa damdamin na makabayad ka ng ganong kalaking halaga. Ayan, so back to that topic. I told you guys na meron nga ditong 431 na mga bangkay. So ano yung 431 na mga bangkay na yan? Actually, that bangkay includes sa mga non-COVID and COVID deaths. So may mga namatay sa COVID, saka meron ding hindi. Kasi sana ha, medyo natatakpan kasi inaayos ko lang yung pasensya na kung medyo nahihilo kayo or natatakpan kasi nilagay ko yung pandikit ko para mailag. Ayan, ay na siya natanggal kasi yung pandikit ko sa dashboard. Ngayon yung malugit yun natin. Nagbigay ang Saudi Arabia ng 72 hours ng palugit para doon sa mga bangkay ng mga Pilipino na nandito sa Saudi Arabia to ship or maiuwi na talaga sa Pilipinas. But then nagka-problema gawa nga ng syempre naipon yung mga bangkay dito, no? Kasi nga simula nung nagdeklara sila ng lockdown, all the government offices here, yung mga agencies na talagang sila yung dapat mauna, sila yung responsible for the processing. Is itong sasakyan na to, singit-singit ako yung ayan. Kasi guys, ito din yung struggle namin dito, yung mga nagdadrive. Kasero sila, maski lalo ilang lahi. So we have to be we have to be more careful and mindful sa pagdadrive. Pero ako kasi ngayon BLS live streaming, then while driving it, saka hawak-hawak ko pa yung cellphone, hindi ko kasi siya may kapit doon sa dahil pa yan nasisira, ay natanggal kasi yung saka kasi siya usually sinasabi para hindi ko hawak. Kaso nga lang tulad ganito sobrang init nasa siya, minsan mamatay yung telepono sa sobrang init, or minsan din naman ay hindi nadikit yung pandikit natin. But anyways, it's okay. We can manage on that. So yung 431 na bangkay na yun ay kailangan na ma-shift. And itong itong IATF natin sa Pilipinas saying na delikado nga. So isa din yan sa mga hirap dati ng Polo O1 natin, no? Kung paano nila maipadala, kasi nga ang hirap talagang ipadala nun kasi kumaga nakadepende sa mga government agencies dito, and so na ganun dapat within 72 hours ipauwi yung mga lahat ng bangkay. Pero yung sa proseso kasi ang hirap. Yung normal nga ng 1 week, so nung normal yun tapos normal din yung condition dito, I mean walang COVID, walang what more nung nagdeklara na sila ng lockdown. So mas lalong nahirapan yung gobyerno din natin sa Pilipinas, no? And sabi ng iba, bakit daw walang ginagawang embassy? No, they are doing their best, they're doing their part. I'm not depending on I'm not na kakampi ko sila or kinakampihan ko yung embassy, pero I know what they are doing kasi I'm always having the chance to talk with them
to discuss with him with this kind of situation or those matters na dapat pag-usapan regarding sa pandemya. And again guys, baba ko din itong camera. May roong ano dito, mayroong ano ba tawag din sa billboards, ay yung parang arko sa arko dito sa daan. May ano kasi siya camera, so pag hawak mo yung mobile phone, kumbaga ano ba tawag, use mobile phone while driving ay pipitikan ka automatic. So ayun, may nagtanong sa akin, nag-ano ba daw ako, nag-PM kung nagpapaangat sa work ako, hindi naman din magawa. Pero later, on Friday, kasi mas maganda yun pag sa bahay ako. I have a lot of time, I have a lot of oras na makapaangat sa inyo para makabawi man lang din sa mga grupo na nagpapaangat. Ayun na guys, balik tayo doon. So remains of Saudi Arabia for repatriation as of June 21, 2020. Ang non-COVID sa Central Eastern region. So Central and Eastern region, that is Dammam, Riyadh, Hubub, Al-Hasa, Al-Kubar. So that is ang Eastern region is composed of Riyadh, Al-Kubar, Dammam. Bumalik pa ako sa Dammam, Al-Kubar, Al-Hasa, Hubub, Taharan, yung mga banda doon, Jubail, mga ganyan. Tapos ang central naman is Riyadh. Tapos sa Riyadh kasama na rin sa central yung Hail, yung Buraida, yung mga ganyan, kasi nakahati ng ilang region dito sa Riyadh. So yun na nga, ang non-COVID na mga bangkay na dapat iuwi from Central and Eastern region is nasa 247 po yung for repatriation. Plus ang may COVID is 101, so total of 348. Tapos ang Western naman or ang Jeddah ay ang non-COVID is 60. Tapos may COVID death na 23, total of 83. So all in all or overall total within the kingdom is nasa 431. So ang source natin dito, Philippine Embassy Riyadh and Philippine Consulate Jeddah. So yun yung mga isa sa ating mga sources. Legit na source actually. So yun guys, or yun mga kapatid, dito kasi mainit na pinag-usapan maski sa TV Patrol, lumabas yung mga materials namin, lumabas yung mga interviews namin with personnel from embassy. So ayun, pasensya na, medyo matagal-tagal kong nailapag dito sa baba ng dashboard itong ating mobile cameras. So ayun, wait lang, magpapakita ako sa inyo sa vlog kung kaya kong i-rotate. Hindi ko pa ma-rotate, naka-gloves din kasi ako, so mahirap mag-operate ng phone. But anyways, ayan, nakikita niyo yung daan papunta sa aking trabaho. At guys, so ito yung entrada or highway exit exit 16 pala. So makikita nyo dyan, napunta ako Industrial City 2, Support Base, Kingstown and Naval. So dito tayo nagtatrabaho si Kuya Don sa second industrial area. So ngayon medyo traffic kasi it's 8:05 na. Actually late na ako ng 5 minutes sa aking work kasi traffic. So haba ng pila sa may entrada ng dito, ang daming mga Pilipino. Ito kasi yung areas na kung saan may mga factories, manufacturing, and alam niyo naman pag mga factories, so ang daming mga OFW dito magtatrabaho. So ayan, so kung gusto nyo makita ang itsura,
mga kabundok-bundok ng mga ano, basura yan, tapos mga buhangin. So ayan, ang daming mga Pilipino dito kasi ito yung industrial area. So dito ninirahan yung iba na tulad sa akin, malayo dito yung bahay namin. So I need to travel maximum kung walang traffic like Friday, so 30 minutes or 25 to 30 minutes is kaya kong kunin. Pag nasa anong takbo ko 100 to 120 km per hour, kaya ko siyang kunin ng 25 to 30 minutes. But in a normal driving like 80 to 100, tapos ganito pa na araw, traffic talaga siya. So nakukuha ko siya ng 30 to 45 or maximum isang oras ako sa daan kasi traffic. So yun, hinihikab na ako, naantok. So yun lang naman muna guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung routine natin, no? So from home going to my work, ganito biyahe, tapos ito yung daan na dinadaan ko. And yun nga, just to give you an update para din aware yung iba, baka kasi sa inyo may mga kapamilya, kamag-anak sa Pilipinas, no, na nag-worry kasi napabalita na may total lockdown nga dito dati. So itong total lockdown wala na siya, lifted na. Ang ano na lang ngayon is yung flight ng international, so incoming and outgoing na mga flights dito sa Saudi Arabia still kansilado. Ang pinapayagan lang nila yung mga chartered flights, like pag nagparipat or nagpapauwi ng mga OFW sa Pilipinas, like mga distress or yung mga na-stranded before, tas may mga exit visa and tickets naman, or yung iba pinambad nito na ng mga amo nila. Yun, the Philippine Embassy of Riyadh and Polo OWA office in cooperation with our DFA sa Pilipinas at OMWA or OFW Migrants Worker Welfare something gano'n, kalimutan ko yung exact meaning ng OMWA, under kay Miss Sara Lu Ariola, and of course in DFA na pinangunahan ni Teddy Locsin or Mr. Teddy Locsin. Sila yung nakikipag-cooperate. So nabibigyan in coordination with the IATF din sa ating sa Pilipinas. IATF is the responsible one to allow kung ilan yung numbers of OFWs na dapat or kaya nilang tanggapin sa airport natin sa Pilipinas. And ayun, yun ang pinapayagan. Tapos yung mga flights din ng pagpasok dito or pagsundo nila, labas-pasok na flights sa mga Saudi Airlines na sinusundo yung mga kamag-anak kalahi nila na na-stranded din sa ibang lugar. So ayun, pinapayagan nila yun. Pero yung yung ibang yun nga, yung regular flights sa mga OFW na wala pa. May mga nakapasok na dito ng mga na-stranded sa Pilipinas, pero yun ay mga health workers, so they are giving chance and privilege doon sa mga health workers like mga nurses, mga dentista, mga doktor, pero usually mga nurses yung nakabalik kasi they need medical practitioners. So they need more nurses to work ngayon na may pandemya kasi nga halos lahat ng hospitals dito ay punuan. So sa ngayon nga, pag infected ka ng coronavirus there, they will ask you to stay at home pagka hindi kayong grabe or severe cases or case, hindi ka nila muna ina-admit or ina-isolate sa hospital kasi unang-una limited na ang hospital's capacity kasi ang daming nag-positive sa punuan. Plus yung mga hotels na ginawa nilang mga hotels na ginawa nila na temporary isolation facility ay punuan na din. So may protocol na sila pag hindi naman severe yung case mo. Aside kasi
sa ayaw nila na mahawaan ka pa ng mga, kasi syempre kung bagong positive ka lang or malakas naman yung immune system mo, hindi ka naman ganun kalala. Tapos idalahin ka nila dun sa hospital na there's a lot of severe cases and there's a lot of patients na naka-stay doon. So there might be a chance na mahawaan ka rin or mas magka-cross infection kayo. So they are asking the support of the public na lang din na if you are diagnosed or tested positive sa COVID, mas maganda na magstay ka na lang muna sa bahay. And yun nga, hysterical or na paranoia yung mga ibang nationalities dito, lalo Pilipino, pag re-reklamo sila, bakit ganun, we're positive, but why they're not going to push through that as to be treated inside the hospital nga yung mga cross infection. So you have to stay at home, do your quarantine things, and they're just only monitoring. They always call those person na nag-positive, tapos inaabisuhan. Pero pagka naman, halimbawa hindi ka na talaga makahinga, nagpapadala naman sila ng papadala sila ng ambulance with all the equipments, with oxygens and etc. So ayun, pa rin siyang tawagan yung mga hospitals. Nandito na po ako sa my workout, so I need to stop this. I hope na may kahit pa paano may nakuha kayo information na makakatulong right away sa information or mga kapamilya kayo na nandito sa Riyadh. So that's it. Di ko kasi may switch or yung sa akin kasi naka-gloves ako, hirap. Ayaw gumana ng ating screen. So anyways, yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. And just do good. Take care po kayo palagi para and kung ano man yung mga safety precautions na pinapatupad sa inyong lugar, sundin nyo po. At